So yun guys, welcome back sa ating channel. So for today's video guys, magluluto muna ako ng kalahating pisngi ng ulo ng baboy. So i-crispy fry natin to guys. Sobrang laki nito kaya hinati ko siya sa tatlo. So yan. Ito yung uso pa lang, halos buo niya ng sakop yung lalagyanan. Pati yung tenga guys, tingnan nyo. Laki. Yan. So ito, nalinis ko na to. Kaya ang gagawin na lang, pakukuluan na lang tapos ipiprito na natin. So tara, samahan niyo ako ulit guys. So ayan na guys, meron na tayong tubig sa kawali. Ilalagay na lang yung karne. Nati ko siya sa tatlo guys, sobra kasing laki ng pisngi ng baboy. Yan. Habang pakukuluan to guys, lalagyan natin ng bawang para sa aroma niya. Yan. Tapos onting asin na rin, kahit na titimplahan mamaya, nagyan pa rin siya ng onting asin pa para kumapit yung lasa niya sa karne. Yan. So yan, antayin na lang natin siyang kumulo guys. Tapos mamaya iaahon na lang, then ipa-fry na natin. Yan, wala kasi tayong malaking takip, pero pwede na yan. So ayan nga guys, kumukulo na. Nahulog pa. Pwede nang ihaon yan para palamigin, tapos lalagyan natin ng pampalasa. Then pwede nang iprito. Mas maganda sanang tingnan kung buo talagang pisngi ng baboy, kaso sobra kasi talagang laki guys, kaya hinati ko. Sa tatlo. So yan. So yun guys, yan nilagay ko na dito sa plato, tapos papahiram ko lang naman siya ng asin. Yun lang naman yung pampalasang pwedeng i-ano sa kanya. Yan. Tapos lalagyan din natin siya ng paminta. Onting paminta lang guys. Bago natin siya i-prito. Kasi ang bawi niyan guys sa naman sa usawan. Hindi natin siya ng magic sarap. Tapos mga 5 minutes pwede nang iprito to. So yan, ganun lang kasimple. Tapos prito na. So
So yan guys, prepare ko lang yung kawali. Sinindihan ko na yung kalan. Tsaka ko na lang ilalagay yung mantika pagka mainit na tong kawali. So ayan guys, mainit na yung kawali. Then lalagay ko na yung mantika. Medyo pasensya na may umuugong. Sinabayan ko kasi ng paglalaba guys. Yun o. Washing. So dahil hindi naman masyadong hassle yung pagluluto, so, sinabay ko na yung paglalaba. Yan, buhos ko na itong 1 litro. Ang maganda dito guys, yung 1 litro mo na ginamit na mantika, madadagdagan pa. Kasi dun sa taba ng baboy, ninipis yun tapos magiging mantika yung taba niya. O magagamit pa natin sa ibang pagluluto, di ba? So ayan guys, mainit na yung mantika. So pwede na nating ilagay yung baboy. Pwede nang iprito. Tapos yan, yung mantika ibuhos-buhos lang sa pinakakarne ng baboy kasi mainit na yan para makatulong din na maluto ka agad yung piniprito. Pagka medyo nagba-brown na siya ng onte o nag-yellow ng onte bago siya mag-brown, ibaliktad na yung piniprito para hindi masunog. Tapos pagka gano'n na rin yung kabila, baliktad naman ulit para hindi mabigla yung pagluto ng karne. So yan guys, medyo nagdilaw na yung side niya. Yan, para hindi siya mabigla, baliktarin siya. So dahil sa naka-curve to, pwede yung side lang muna. Yan. So siguro hahatiin ko to para maprito ng maayos yung kabila. So ayan guys, hinati ko na muna yung naka-curve kanina kasi hindi siya maprito ng maayos. Ayan. So ayan. Kahit siguro yung tenga, hatiin ko na rin. Sobra kasi talagang laki ng pisngi ng baboy guys, kaya ganyan. Saka yung mantika natin, kahit marami na, kulang pa rin sa paglubog ng karne. Pero mamaya may aalsa rin yan sa mantika
Kasi yung taba ng baboy, dadagdag yan sa mantika. So yan. Hinati ko na rin yung tenga guys. Yan. Totoo niyan guys, tinanggal ko pa yung isang parte ng pisngi nito. Kasi sobra kasi talaga laki. So hindi ko na niluto yung hinati ko. So yan. Yan, kasi dapat talagang agapan sa pagpiprito nito guys, kasi pagka pinabayaan lang kagaya niyan, medyo nag-yellow na. Tapos pinabayaan lang siyang hanggang sa lumutong o hanggang sa maluto siya, hindi pantay yung pagkaluto. Kaya kailangan pagka nag-yellow na, ibaliktad ulit. So ayan guys, pwede nang ibaliktad ulit. Yan. Ayan guys, so lubog na siya sa mantika. Kanina masyado pa siyang angat eh. Ngayon unti-unti na siyang lumulubog sa mantika. Kasi yung taba ng baboy natutunaw. Eh lalong dumadami yung mantika. So yan na guys, pwede na siyang ihaon. Oops. Siyempre guys, hindi kompleto yung niluto natin kung walang sausawan. Kaya gagawa ko ng sausawan. Pero meron na akong ginayat dito guys na yan, makikita nyo naman sa video. May sili, may paminta, may asin. Meron ding bawang. So ang ilalagay ko na lang ay asukal at saka yan, suka. Yan, mas maganda yung suka na rose guys, kasi hindi siya ganun ka asim, katamtaman lang. Yan. Kasi yung ibang suka, pagka nagtimpla ka ng sausawan, kailangan mo pa siya lagyan ng karagdagang tubig kasi sobrang asim. Pero itong rose hindi.
Kahit, kahit na maglagay ka ng diretso ng suka, hindi siya ganun kaasim. Yan, so yan, imimix na lang yan guys. Yan, ayos. So ayan, kompleto na guys. Meron na tayong crispy pisngi ng ulo ng baboy. Then meron na tayong suka. So yan lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana makaragdag ng kaalaman paano magluto ng crispy fry na ulo ng baboy. So maraming salamat ulit guys. Ingat po kayo lagi. God bless po.